Hawak ni Mommy ang kamay ko habang ako'y nakahiga sa OB clinic bed. Nang malaman kasi ni Mommy kanina ang aking magandang balita, nagpa siya agad to na samahan niya ako sa isang kilala niyang OB-GYN doctor ng tanghaling iyon. Agad na sinusuri ng doktor ang aking dugo para sa resulta ng aking pagbubuntis. Tulad ng ginawa ko kanina, ganon talaga ang resulta. It's positive. And she also clarifies that I am exactly 8 weeks pregnant. Pareho kaming nasiyahan ni Mommy sa binilita nito habang sinasagawa na rin nito ang ultrasound and trans-B. Ulitin ko, Mrs. Your baby is 8 weeks. From now on, I will explain to you the development of your baby. At 8 weeks or 60 days, here is the baby. Tinuro nito ang pinapakita si monitor. Mahigit kalahating pulgada ngayon ang laki ng iyong sanggol. Ang mga talukap ng mata at tenga nabubuo at makikita mo rin ang dulo ng ilong. Ang mga braso at binte mahusay na nabuo. Ang mga daliri at paa humahaba at mas distinct. Maliwanag na paliwanag nito. Habang tinuturo ang isa sa nasa screen monitor. Oh, my child! Parang hinaplos ang aking puso sa isipin na may isang anghel ay pinagkalob sa akin ng Diyos na ngayon lumalaki at magde-develop sa loob ng aking sinapupunan. Look, kapet na kapet ang baby sa sinapupunan mo. Mrs., very good ang baby. Nakangiting pahayag nito sa akin. Okay lang ba siya sa sinapupunan ko, Doc? Yung heartbeat niya okay lang din ba? Sunod-sunod na tanong ko pa rin dito. Tumango ito sa akin at ngumiti. Tulad ng sinabi ko, the baby situation and the heartbeat are okay at this moment. Wala namang problema. Sa katunayan nga, nagpapakita to ng healthy heartbeat sa loob. At mukhang ayaw ng batang mag-alala ka sa kanyang kalagayan sa loob ng iyong sinapupunan. Kaya nga, behave siya habang nagde-develop siya sa loob. Sabi ng doktor na ikinagalak naman ni Mommy. Gusto mo bang marinig ang munting heartbeat ng iyong supling kahit medyo mahina pa ito? Tanong ng doktor na tinanguan ko kaagad. Yes, Doc. Please. I want to hear my child's tiny heartbeat. Here. Isinuot nito sa akin ang stethoscope at in-explain ang tunog na aking naririnig. Hearing that tiny sound inside my womb felt my heart so much joy. Lakas ng pintig ng puso ko habang pinapakiramdaman ko ang anak ko sa loob. Magandang balita, Doc, na okay ang apo ko sa sinapupunan ng anak ko. Wika ni Mommy na ang mga mata nasa monitor pa rin nakatutok. Yes, we are grateful to know that, pero wag tayong pakakampante, Mrs. Kasi anytime marami nagbabago. The child may be okay inside your womb and then sa sunod hindi. Depende yan kung gaano mo pakaingatan ang sarili mo habang dinadala mo siya. Kaya iwasan natin na masyadong magaslaw sa pagkilos, magaslaw sa paglalakad. It only depends on your movements, Mrs. Pakakaasa ho kayo. Iingatan ko ang anak ko, Doc. Hindi ko pababayaan ang sarili ko para maayos ang kalagayan ng anak ko sa loob ko. Sagot ko sa doktor. That's good, Mrs. Aasahan ko talagang aalagaan mong sarili mong kilos, ha? Para din naman sa'yo yan. Tumango ako rito. Doc, normal pa rin ho ba ang madalas na pagkahilong nararamdaman ko? Natanong ko rito. Of course, yes. Isa yan sa sintomas sa isang babaeng nagdadalang tao. The worst symptoms, pagsusuka, dahil sa sobrang masela ng isang buntis pagdating sa kinakain nito, lalo na sa pang-amoy nito. Napapatango ako rito. How about the mood? Isa rin niyang sintomas sa isang buntis. Your mood suddenly change a bit, pero madalas emosyon ng isang buntis. Madali ding sumama ang loob mo sa isang salita lang na masama na nakakasakit ng damdamin mo. Iwasan natin sumakit ang damdamin at sobrang ma-stress dahil nakakasamayan sa kalusugan ng baby. Mangyaring palaging iwasan ang stress para magkaroon ng isang malusog na pagbubuntis, okay? Yes, Doc. Para sa mahal kong anak, gagawin kong lahat ng ibinili niyo sa akin. Sagot ko rito na ikinagtigil nito. That's good, Mrs. Jones. Now we are finished. Wika nito. Inayos at tinabi nitong lahat ng kagamitang ginamit sa akin. She also helps me to get up from bed. Pagkatapos ko hubarin ang clinic dress, sunuot ko naman muli ang aking bestida. Ngayon, dito naman tayo sa vitamins ninyong mag-iina. Wika ng doktor nang nasa table na niya na kami. Yes, Doc. My daughter needs that para healthy ang apo ko hanggang isilang siya. Excited si Mommy habang sinabi iyon. Sa aming dalawa, ito talagang pinaka-excited sa aking pagsilang. Doc, isa pa hong tanong. Yes, ano yon, Mrs.?
Okay lang ho bang papasok pa rin sa office? Hindi ba ito makakasama sa bata? Mga tanong ko rito. Ngumiti ang doktora sa akin. Yes, okay lang hanggat di naman maselan ang iyong pagbubuntis. Depende na lang kung maselan ka like dinudugo or nananakit yung puson mo. Kapag ganun ang nangyayari, kailangan talaga kitang payuhan ng automatic bed rest for a month up to 3 months. Depende sa uri ng kaso ng pagbubuntis mo. Sagot nito. Tumango ako. Okay naman ako at walang nararamdaman bukod sa dizziness and vomiting. Thank you, Doktora Inares. You're welcome, Mrs. Jones. Exactly 2 hours, natapos din kami mula simula sa pag-examine sa akin ng OB-GYN. Labis ako nasasabik na tumatakbo sa opisina ng aking asawa at ipaalam sa kanya na malapit na siyang maging ama. Pero bagong lahat, nagmerienda na muna kami ni Mommy dahil bigla ako nag-crave na makakain at bigla ring nagutom sa haba ng nilagi namin ni Mommy sa clinic. Mommy, happy? Tanong ko rito na nagsisimula na kaming kumain. Tumango ito. Oo naman, Iha. Sobrang masaya ako na sa wakas. Bibiyayaan mo na ako ng apong minimiti ko. Sagot nito. I'm glad that I make you happy. Excited na rin ako ibalita kay Carter na magiging magulang na siya. Go ahead, Iha. Tell him the good news at tiyak. Sobrang matutuwa yung asawa mo. Napatango ako habang napatingin sa isang envelope na naglalaman ng lahat ng aking pregnancy papers, ultrasound at Chance-B, pati na ang 2 pregnancy test na sinagawa ko sa bahay. Matapos magmerienda ni Mommy, nagpa siya itong mag-commute pa uwi sa bahay. I insist to send her home pero hindi ito pumayag dahil mapapalayo at mapapagod lamang daw ako sa layo ng ibabiyahe ko. She said much better to go straight to my husband at sinang-ayunan ko naman. When I arrived, I feel strange. Feeling ko simula sa araw na to magbabago ng buhay namin. I think Carter will be more caring and attached to me na baka dumating sa puntong hindi na ako papapasukin hanggat di ako nakakapanganak. I was smiling when the elevator stopped. Pagkalabas, dumiretso ako ng office ni Carter. Tina immediately greeted me. Tinanong pa ako kung okay lang ba ang pakiramdam ko. Pasok na ako, Tina. May importante akong sadya sa boss mo. Paalam ko rito. Sige ma'am, pasok ka na ho sa office ni sir. Nakangiti nitong wika. Pinihit ko ang seradura na nakangiti. Nakita ko si Carter. Abala siya sa pag-scan at pagpirma ng mga dokumento sa table niya. I cleared my throat. Magandang hapon. Pwede ba akong pumasok? Tanong ko na siyang nagpangat ng paningin nito sa aking direksyon. Oh, what brought you here? Sabi ko, susundin kita sa bahay ni Mommy. Hindi yung ikaw pupunta dito sa office ko. Tumayo to at lumakad papunta sa akin. Agad niya akong kinintila ng magaang halik sa labi na tinugon ko naman. I'm here because of this. For you. Iniangat ko ang envelope na hawak-hawak ko. Buwaba siya sa hawak ko. For me? Tumango ako at ngumiti dito. What is it, sweetheart? Instead of asking me, why not open it? Tumango ito. Bago pa man kuhanin ng kamay nito yon, sakto naman, may tumawag sa kanyang cellphone. Wait! Tumango ako. Napasimangot ako na makitang si Cristel ang tumatawag dito. Napatingin to sa akin. Walang ganang tumango ako rito. Sa harap ko, sinagot nito ang tawag ni Cristel. Nakita ko pa ang pagpindot nito sa loudspeaker so that I can hear what they're talking about. Isang hikbi agad ang narinig namin mula sa kabilang linya. Kung hindi mo ako papupuntahin ngayon din, magpapakamatay ako. Cristel! I swear, mamamatay akong may malaking galit sa inyo ni Olivia. Bigla akong kinilabutan sa narinig ko mula sa kabilang linya. Hindi ko akalaing darating ang ganoong eksena. Ang pagtatangkang pagkitel ng buhay nito dahil sa hindi nito matanggap ang naging desisyon ni Carter? What? No! Cristel, mali yan. Cristel, mahal kita. Ako ang nauna. Saan ang mali doon? Listen, Cristel. Kung hindi mo ako pupuntahan dito ngayon, papatayin ko ang sarili ko na ikaw may kasalanan. Kayo ni Olivia. Do not blame her, Cristel. Bakit hindi? Nagdahil sa kanya nasira ang relasyon natin. Nasira ang mga pangarap na binuo natin. Siya ang may kasalanan sa lahat ng to. Siya! Dumunok ako ng mariin. Hindi ko alam ang aking mararamdaman sa mga oras na iyon. Nalalambot ako at ang bilis ng kaba ng aking puso. Pupuntahan kita. Just promise me you won't hurt yourself, okay? Cristel, I will wait. Pero kung wala ka pa rin, I am gonna end this life. I don't want to feel hurt anymore. Cristel, listen.
Hindi mo gagawin yan sa sarili mo. Wait for me, okay? Maghihintay ako sa'yo. Kung saan tayo una nagkita. Cristel, shit! Madiin tong napamura nang binaba nito ng tawag ng kabilang linya. Napasinghap ako nang mapatingin to sa akin. I'm sorry but I need to go to her. Alam kong hindi siya nagbibiro. How about me? Tanging namutawi sa aking labi. Napahilamos to sa dalawang kamay. Sa tingin ko, gulong-gulo ito. Please, will you understand me? Konsensya ko kung tototohanin man niyang pagpapakamatay ngayon sa sarili niya. He said full of guilt on his face. Napanunok ako. Isang tanong, isang sagot. Sino ba talaga sa aming dalawa ang mas importante sa'yo ngayon? Olivia, please, not now. You heard what she says, right? Yeah. Paano kung nag-iinarte lang siya? She's not. Then you choose her between me? Olivia, how about this? Tinaas ko ang envelope na magsasabing buntis ako sa anak niya. Ayaw mo ba tong tingnan? Tumingin to sa envelope. I can't now, Olivia. Kailangan ko siyang puntahan. Biglang parang gumuho ang mundo ko sa sinabi nito. Huminga ako na malalim. Pinigilan ang pagsungaw ng emosyon at luha ko sa mga mata. That means she's more important at this moment. Okay, go ahead. Olivia! Inihakbang ko patalikod ang aking paa nung lalapit to. I said go ahead, Carter. Go ahead if she's more important to you. Go! Bumuntong hininga to at lumunok. I will be back, okay? Dito ka lang, babalikan kita rito. Iniiwas kong tumingin sa mga mata nito. Lalo pa nang tuluyan tong humakbang at iniwan ako mag-isa sa opisina niya. Di ko na malayo ng paglaglag ng mga luha ko habang ang palad ko'y nakahaplos sa manipis ko ng sinapupunan. He chose her, baby. Good God! I think walang pag-asang magkaroon ka ng ama, anak ko. Pinunasan ko agad ang aking pisngi sa gilid ng mga mata dahil sa munting luhang sumungaw na hindi ko man lang napansin. No, baby. Hindi ko kailangan ma-stress. Ayokong pati ikaw maapektuhan sa amin ng ama mo. I slowly whispered while caressing my abdomen. Kumilos ako. Bago ko umalis, nilapag ko muna ang envelope sa itaas ng mga documents naroon sa kanyang mesa. I hope makita niya to sa pagbalik niya rito sa office. Wika ko sa kawalan. Mumuntong hininga ko at saka tuluyang umalis. Ngumiti ako ng bahagya kay Tina at saka nagpaalam rito. Sumakay ako sa aking kotse, saka yun pinatakbo patungo sa bahay ni Mommy. We will wait for your dad, baby. Ihintayin natin siya mamaya. Tiyak masayang masaya yon kapag nalaman niyang nandyan ka na sa sinapupunan ni Mommy. I love you, anak. Hindi ako magsisisi na nabuo ka namin sa panahong walang kasiguraduhan sa aming dalawa. But now that you are there, pakiramdam ko ikaw ang bubuo sa pagitan namin ng daddy mo. I love you so much, baby. Aalagaan ka ni Mommy hanggang sa lumaki ka at ready ka nang lumabas? Promise, baby, lalaki kang malusog sa loob ng tiyan ko. Promise. Sabi ko habang hinahaplos ng masuyo ang maimpis kong puson. Papaliko ako sa 100, ngunit bigla ako nagulantang na may sumagi sa gilid ng aking kotse. Napahinto ako nang humintuto sa mismong harapan ko. May lumabas na isang lalaking may malaking pangatawan doon. Ang akala ko makikipag-usap to, hihingi ng dispensa sa nangyari. Ngunit taliwas sa aking hinala dahil ng pagbukas ko ng aking kotse, bigla na lang nitong hinagip ang braso ko. Hey, ano ba? Sino ka ba? Bigla ako nahintakutan nang sapilitan niya akong hinila sa kotse nito. Ano ba? Bitawan mo ako. Tumahimik ka? Singhal nito sa akin. Subukan mong sumigaw. Kundi, sabog yung ulo mo. Ang sabi nito, pinakita ang baril na nakasukbit sa tagiliran nito. Napanunok ako at automatikong lumakas ang kaba sa dibdib ko. Napatingin ako sa buong paligid. Mas nahintakutan ako dahil bihira lang ang may dumaraang sasakyan sa parteng daanan na yon. Sino ka? San mo ako dadalhin? Please bitahon mo ako. Napag-utusan lang, miss. Doon ka makipag-usap sa nagutos sa akin. Pasok. Napasinghap ako nang pilit niya akong itulak, papasok sa loob ng front seat. Nagulat ako na malakas niyong isara. Piniit ko yon upang buksan ngunit nakalak at di rin mabuksan ang bintana. Buksan mo to, parang awa mo na. Buksan mo to. Sigaw ko habang hinahampas ang bintana. Shut up, Olivia. Tinig mula sa driver's seat ang nagpatigil sa akin. Ha? Cristel? Ano? Nakataas kilay to ng buhay nitong kotseng kinalululanan namin.
San mo ko dadalhin? Sa kamatayan, Olivia? Nanlaki ang mata ko sa sinabi nito. Cristel, please. Please what? Napalunok ako sa timbre ng boses nito at malalim na pinagkatinginan ito. Ibaba mo ako, please? Wow, you know how to beg, huh? Noon bang nagmakaawa ko sa'yo, anong ginawa mo? Ngumisi ito. Don't worry. Darating din tayo kung saan ang tagpuan namin ng lalaking pinipilit mong agawin sa akin. Hindi ko siya inaagaw sa'yo. Sinungaling. Remember when I told you na hindi mo pa ako kilala? Now kilalanin mo ko. I am dangerous, Olivia. You don't even know what I can do to you as of now. Mas nahintakutan ako. Lalo na nang malakas itong nagpapatakbo ng kotse nito. Cristel, slow down please. Natatakot ako, please. Napapikit ako. Ayoko na tumingin sa pagpapatakbo nito. Isang malutong na tawa ang pinakawalan nito. Duwag. Hindi ko akalaing napakaduwag mo, Olivia. Ang akala ko pa naman isa kang matapang. Nagulat ako na may nalabas tong barel habang nagmamaneho pa rin to ng mabilis. Maaksidente tayo sa ginagawa mo, please. Slow down. Please ibaba mo ko, please. Hindi ako takot sa aksidente o kahit mamatay sa mga oras na to. Olivia, much better na maaksidenteng kasama ka. Mamatay na kasama ka. Get that? Tumawa muli ito na parang isang demonyo. I remember when Drake said, may tagong sakit ito sa pag-iisip. Sa isipin yon, mas lalo ko natakot at kinabahan para sa sarili ko, lalo na sa anak ko. Cristel, no. Please wag mo akong idamay. Buntis ako. May dinadala akong bata sa sinapupunan ko. Alam ko, nasundan kita kasamang nanay mo na magpa-check up ka. Napaawang ang labi ko. I asked the OB-GYN and it's confirmed that you are 2 months pregnant. Wow! 2 months simula nung himalayan ako ng taong mahal ko. Mapait nitong sabi. Cristel, please, mag-usap tayo ng maayos. Huwag ganito. I really feel afraid of my situation. Natatakot ako para sa anak ko. Mas mabuting 3 tayong mawawala sa kanya. That is my plan, Olivia. Tayong 3 mawawala sa kanya. Umiling-iling ako. Di baling ako nang mawala. Wag lang ang anak ko. No, please. Wag mong idadamay ang anak ko. Wala siyang kasalanan. Slow down, please. Slow down. Napapasigaw ako sa sobrang kaba dahil sa mas pinabilis itong pagmamaneho. Tumawa lang to ng tumawa dahil sa takot na nararamdaman ko. Napahaplos ako sa aking sinapupunan. Anak, we will be safe. Promise ni mommy yan sa'yo. Wika ko sa kaibuturan ng aking puso. Malapit na tayo sa impyerno, Olivia. Say goodbye to your life now. Hindi. Hindi, please. Hindi. Ayoko. Please, maawa ka sa anak ko. Please, kahit sa anak ko na lang. Napapikit na lang ako na mariin dahil sa halos pinapalipad na nito ang kotse nito. Sa ilan na dadaan ng sasakyan, nag-overtake na ito. Anong gusto mo, Olivia? Mamamatay kayo ng anak mo sa baril na to o mamamatay kayo sa aksidente kasama ako? Choose. No, no. Ayoko. Please, ayoko. Tulong! Tulungan niyo ako. Ayoko pang mamatay. Bubuhayin ko pang anak ko. Please, tulungan niyo ako. Mommy! Mommy! Di ko na napigilan ng umiyak at pilit kong kinakatok ang bintana upang may sumaklolo sa akin. Nanginginig na rin ang kalamnan ko sa takot na baka iputok na nito sa akin ng baril na kanina pa nitong itinutok sa aking sentido. Ano? Pili na dahil malapit na tayo? Hindi! Sumigaw ako rito dahil sa nararamdaman kong nerbiyos. Ayaw mong mamili? Okay, ipuputok ko na lang to. Hindi. Tinulak ko ang braso nitong may hawak na baril. Olivia? Shit, stop! Pinilit kong agawin ang baril mula rito. Ngunit ang lakas ito kumpara sa katawan ko'y nanginginig. Hanggang nabitawan itong manibela dahil sa pag-aagawan namin sa baril. Nagulantang ako na mapatayan sa dinaraanan ng kotse nito. Napasigaw ako na malakas at naitabon ko sa aking sinapupunan ang mga braso ko upang protekta ng aking anak nang mababangga ng kotseng yon sa isang malaking poste at malawak na kadiliman ang huling naalala ko nang tuluyang nabangga ang kotseng yon. I feel unconscious. I feel like my whole body ache and I feel weakness in my entire life. Pero pinilit kong dumilat. Nakapa akong aking noon na may malapot na likido, ang aking pusong nananakit. Anak? Mahinang-mahina akong anas. Napapaubo ko at di makahinga ng maayos. Nag-ipon ako ng lakas upang lumabas sa umuusok na kotse.
Nakita ko si Cristel. Pilit ding gumagalaw sa aking tabi. Diyos ko, tulungan mo ako. Iligtas mo po ang anak ko, please. Tulungan mo kung mabuhay ang anak ko. Marubdol ko sa aking puso't isipan. Pinilit kong lumabas sa kotse kahit pa hinang-hina ang buong katawan ko. Kahit pa nananakit ang buong balakang ko. Walang hanggang kirot at sakit ang aking nararamdaman sa mga oras na iyon. Nang tuluyan akong makalabas sa kotse, gusto kong sumigaw. Ngunit di ko magawang sumigaw dahil sa oras nang nangihina ako. Pinilit kong bumangon at tumayo sa kinasasadlakan kong batuhan. Bigla akong nahintakutan na may dugo akong nakita sa aking hita. Nanginginig ang mga kamay. Niyakap ko ang tiyan ko. Ang baby ko. Ang baby. Anak, please hold on. Pupunta tayong ospital. Ililigtas ka ni mommy. Ah! Napadaing ako na makaramdam muli ako ng walang hanggang kirot sa aking kaibuturan. Diyos ko. Diyos ko ang anak ko. Pinilit ko pa rin itayo ang sarili ko at tumayo sa kotseng nagsimula ng umusok. Pinilit kong maglakad na kahit puro sakit sa buong katawan ko, ang tanging nararamdaman ko, na kahit halos gusto nang pumikit ng mga mata ko. Tulong! Halos anas kong sigaw. Olivia? Olivia! Isang boses ang hinanap kong nananlabo kong paningin. Habang may naaninag akong isang bulto na paparating. Bulto na isang lalaking alam na alam kung kanino. Carter? Carter! Olivia! Bago pa ito makalapit, ay nakarinig ako ng isang putok ng baril. Kasabay niyon ang pagkurot na isang bahagi ng aking tagiliran. Olivia! Isang malakas na sigaw ang narinig ko at isang mahigpit na pagyakap ang nadarama ng nanghihinang diwa ko. Ang anak ko! Ang tayong nasabi ko bago ko nawalan ng malay tao. Ano kaya ang mangyayari kay Olivia ngayong nangangalib ang buhay niya? Ganon din ang anak nila ni Carter. Ano ang gagawin ni Carter kapag nalamang buntis si Olivia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.